Hindi lang ang ninakaw na wallet ang isinauli ng isang lalaki sa isang tindahan sa Dagupan City. Nag-iwan din siya ng sulat para humingi ng tawad. Sa Cebu City naman, isang anak ng barangay captain ang nahulihan ng ₱1,000,000 halaga ng umano'y shabu. Yan at iba pa sa spot report ni Mark Salazar. Nagmasid-masid muna bago nilooban ng lalaking iyan ang tindahang ito sa Dagupan City. Agad niyang dinampot ang pitaka sa sofa at mabilis na tumakas palabas. May lamang ₱3,000 at ATM cards ang wallet. Mabilis na natunto ng mga otoridad ang suspect. Pero itinanggi nito ang mga paratang sa kanya. Ang kinausap lang ho na kahit isa uli lang ho yung kinuha. Kahit wag na ho yung laman, kahit yung kinuha lang ho. Naibalik kalauna ng wallet na iniwan ng suspect sa labas ng tindahan. Nasa loob ang ATM cards pero wala na ang pera. May kalakip din itong sulat ng paghingi ng tawad na nagsasabing gipit lang siya kaya nagnakaw. Humingi rin ng tawad ang pamilya ng suspect na nakipag-ugnayan sa may-ari ng shop. Hindi na nila itutuloy ang pagsasampa ng kaso. Sa Cebu City, anak pa mismo ng barangay captain ang nahulihan ng nasa ₱1.7 million na halaga ng hinihinalang shabu. Ayon sa PIDEA, kabilang ang suspect sa listahan ng mga hinahanap nilang drug personalities. Iginiit naman ng tatay ng suspect walang bisyo ang anak. Naniniwala rin siya na posibleng may bahid ng politika ang pag-aresto. Sa Santa Catalina, Negros Oriental, nasaksak sa mata ang isang pulis nang manlaban ng hinuhuli nilang babae. Inaaresto nila noon ang suspect dahil sa naunang insidente ng pananaksak. Na-corner siya ng pulisya pero pilit nitong kinuha ang kanyang patalim hanggang nasaksak ang kanang mata ng pulis. Nakakulong na ang suspect habang nagpapagaling ang biktima at ang pulis. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.